ang final judgment ni Lucius Socrates dahil nagising lang naman si Julius na nasa loob lang pala ng core ni Lucius. At dito natin masasaksihan mga lods kung paano at anong strategy ang ginawa ni Asta at Yuno para lamunin sa galit si Lucius na siyang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. At makikita din natin ang pagbalik ni Julius Novachrono upang ibalik sa dati ang lahat. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At bago ko simulan mga lods, let me just say, Happy New Year sa ating lahat mga lods. Palakpakan naman dyan. Sana maganda ang simula ng New Year natin. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos pakawalan ni Asta at Yuno ang isang atake na talagang nagpadilat sa mata ni Lucius dahil gulat na gulat siya sa kanyang nakita na ang kanyang dalawang braso ay halos mapuputol na, realizing na si Asta at Yuno ay nagkaroon ng limit breaker. Napaisip si Lucius na ang spirit dive ni Yuno at ang devil union ni Asta ay tuluyan ng na-achieve ang true form at sa tingin niya, nangyari ito during sa laban ng dalawa kay Lucifero at nagbunga rin ito sa matinding banggaan ng rivalry ng dalawa sa isa't isa. Samantalang habang nagsasagawa ng next move si Asta at Yuno para tuluyang ma-take down itong si Lucius, napauwi ka si Asta na hindi magiging ganito kalakas si Lucius kung lumalaban lang ito mag-isa. Kaagad namang napagaling ni Lucius ang pinsalang natamo niya sa dalawang braso at sinabing siya ang Wizard King. Kahit gaano pa kalakas ang dalawa at umabot pa man ito sa pinakasakdulan, kailanman hinding-hindi siya matatalo. Sabay unleash ng napakaraming naglalaki ang serpent magic towards Asta and Yuno. Napauwi ka na lamang si Yuno na napasabing, Wizard King? Hindi mo ata naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng isang Wizard King. Kung saan sabay na umatake ang dalawa matapos wasakin ng mga monster magic na walang kahirap-hirap. At dagdag pa ni Asa na kahit ano patungkol sa Wizard King, wala ni isa ang gustong kumilala sa'yo. Nanood ang lahat ng tao sa nangyaring laban sa itaas na makikitang parang mga bituin ng tatlo na nagniningning sa tindi ng kanilang laban kaya sinabi ng dalawa na gusto nilang maging Wizard King na siyang kilalanin ng lahat kung saan bawat banggaan ay talagang kumikislap na parang bituin habang hinahabol ni na Asta at Yuno si Lucius. Bumagsak ang tatlo sa mga naglalakihang gusali sa kakahabol ng dalawa kay Lucius. Kaya habang nagkaroon ng matinding pagsabog sa kanilang pagbagsak, bigla namang nagkaroon ng napakaraming parang special magic sa itaas kung saan bumagsak ang hindi mabilang na atake galing sa mga naglilitawang special magic na parang kinuha ni Lucius ang pagkakataon habang nasa ibaba pa sina Asta at Yuno. Kung kaya't mabilis na sinalag ng dalawa mga pag-atake at kaagad nagdash si Asta papunta kay Lucius. Kalmadong kinontrol ni Lucius sa malaking bato at mabilis itong napunta kay Asta, kaya hindi nakapaghanda ang ating bida. Ngunit si Yuno ay biglang umatake na nasa gilid lang pala at kaagad nag-unleash ng matinding atake gamit ang Spirit of Boreas, kung saan gulat na gulat si Lucius kaya kaagad siyang nag-fuse ng magic sa kanyang espada upang sanggahin ang atake ni Yuno na makikitang nagkaroon ng matinding aerial impact sa pagitan ng dalawa matapos ang banggaan. Tahasang sinabi ni Yuno kay Lucius na ang rival na gusto niyong malampasan ay si Asta dahil si Lucius ay hindi sapat para sa kanya. Kaya nagulat ang ating bida at napangiti na lamang sa sinabi ni Yuno habang si Lucius ay patuloy na dumidistansya sa dalawa. Wika ni Lucius na ang kapangyarihan na meron ngayon si Yuno ay talagang sobrang nakakahanga dahil naaabot nito ang pinakamataas na antas at kahit siya mismo ay inaamin niyang kaya rin siyang abutin ni Yuno bilang isang Wizard King. Ngunit bakit? Bakit ganon? Tumayo si Yuno ng ganyan kapantay sa isang depektong nilalang kung saan sinagot ni Yuno ang katanungan ni Lucius na wala siyang pakialam dahil ang kapangyarihang mahika ay walang kinalaman patungkol dito. Biglang nagalit si Lucius mga lods at nagcast ng matinding magical power sa paligid at sinabing, bawiin mo ang sinabi mo. Anong sinabi mo? Hindi ko kayang pantayan ng isang walang kwentang depektong nilalang na wala kahit ni isang mahika. Ang isang nilalang na walang kapangyarihan at mahika, ang ganung bagay ay hindi dapat pinapayagang mabuhay, sabay unleash ng matinding lightning attack toward Asta. Narinig ng lahat ng mga tao ang sinabi ni Lucius at nakita nilang umuusok si Asta sa atakeng ginawa ni Lucius kanina. Kung kaya't sinabi ni Asta na kahit hindi patas sa mundong ito, na kahit hindi ito perpekto, hindi tama na hiyaang gawin ng iba kung ano ang gusto nila para sa atin. Kung kaya't sinabi ni Asta kay Lucius,
nabuhay ko to. At dito pinakita ang mukha ni Lucius mga lods na parang diring-diri siya sa mga sinabi ni Asta at mukhang kusang gumagalaw talaga ang kalamnan niya sa mga walang mahikang nilalang at ganun kababa ang tingin niya sa mga to. Galit na sinabi ni Asta na hindi siya humihingi ng numero. Ang lahat ng mga pagdurusang naranasan niya ay dahil wala siyang kapangyarihang mahika. Ang lahat ng naranasan niyang frustration, kawalan ng pag-asa, lahat ng yun ay nasa sa kanya. Kaya never niyang hahayaang may isang katulad ni Lucius na gagawin lang basta-basta ang kahit na anong gusto nito. Nagulat si Lucius sa mga sinabi ni Asta at biglang umatake itong si Yuno at pangiti na sinabing, "So wala ka talagang kwentang nilalang kung tutuusin," at wika ni Asta na hindi ikaw si Julius. Walang gustong kumilala sa isang katulad mo. Sabay dash towards Lucius para umatake. Kaagad na salag ni Lucius ang katana ni Asta at makikita natin dito mga lods na parang naapektuhan si Lucius sa mga sinabi ni Asta at Yuno kaya galit na sinabi niya kay Asta, "Tumahimik ka." Talsik ang ating bida sa castle ng Clover Kingdom sa lakas ni Lucius at inis na sinabi na walang kahit anong paraan na magkakamali ang isang katulad niya na isang Wizard King. Kung kaya't sabay na umatake sina Asta at Yuno at sinabi nilang ang kanilang pangarap ay maging isang Wizard King at hindi sila pwedeng magpatalo sa isang katulad ni Lucius Socrates. Hindi kinaya ni Lucius ang matinding atake ng dalawa, kaya lumipad muna siya papalayo ngunit mabilis na sumunod sina Asta at Yuno at dinaanan pa ng tatlo ang higanteng Rubik's Cube nila Sally habang ang mga taong nanunood sa laban ay nabigay ng suporta para kay Asta at Yuno. Habang lumilipad, ginamit ni Yuno ang Spirit of Eurus para patamaan si Lucius gamit ang bow. Ngunit nagawa pa rin itong maiwasan ni Lucius kaya biglang sumalubong si Asta gamit ang kanyang Black Divider na makikitang napabend talaga ang katawan ni Asta sa sobrang laki ng kanyang espada. Ngunit sinanggalang ito ni Lucius gamit ang Blood Manipulation Magic. Nakiusap ang mga mamamayan ng Clover Kingdom na umaasa sila kina Asta at Yuno na talunin si Lucius Socrates habang sina Zeke, Alecdora at Klaus, Zora at Sekre kasama ang Black Bulls, Captain Vengeance at Captain Yami at ang mga kapatid at buong pamilya ni Asta at Yuno sa simbahan ay napasigaw ang lahat sa pagbibigay ng suporta para sa ating mga bida. At mukhang halos natalo na ata ang lahat mga lods dahil nanood lang ng laban sina Vice Captain Nak, Mimosa, ang mga kapatid ni Noel, Magna at Lack, Captain Rill at Gauche, kasama ang kanyang kapatid na babae, at sina Finral at Langris na pinoprotektahan si Finis. At kahit sina Charmy, Noel, Sol, In, Vanessa at Gray ay nagbigay ng matinding suporta na napasabing, "Talunin niyo siya, gawin niyo ang lahat, Asta and Juno." Nagmimistulang parang Dragon Ball Z lang ang tatlo mga lods na lumilipad habang si Lucius ay walang tigil na umaatake gamit ang napakaraming sword creation magic. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Asta at Yuno na tuluyang makalapit kay Lucius at hindi lang napunta sa kabundukan ng tatlo mga lods kundi umabot pa sa open sea ng dalawa sa kakasunod nila kay Lucius. Napangiti si Lucius dahil nararamdaman daw niyang nasa pinakasukdulan na ang dalawa matapos lampasan ng limitasyon. Kaya hindi na ito magtatagal, mananalo na siya kung magagawa niyang i-endure ang lahat. Napaisip din si Asta at Yuno na isang hakbang na lang ang gagawin nila at sigurado na ang kanilang panalo. Ngunit kailangan nila ng isang bagay upang makapag-create ng opening against Lucius. At dito ipinakita ang isang maliit na silhouette na lumilipad at ito pala ay si Noel na sumunod lang kay Asta at Yuno para tumulong. Naisip ni Noel na mas mabilis siya ngayon at ang distansya na meron siya mula sa kalaban ay sobrang ganda. Kailangan niyang kontrolin ng kanyang magical energy na may accurate na precision. Habang naaalala ang pagkontrol niya ng magical power noon ay isang bagay na hindi talaga siya magaling. Ngunit ngayon, magagawa niya ito. Pinakawalan ni Noel ang kanyang atake. Isang maliit na tubig na may napakabilis na speed papunta kay Lucius na accurate naman niyang pinatamaan sa moment nung napatras ng isang hakbang si Lucius nung umatake si Yuno. Kaya nagulat na lamang si Lucius nang biglang tumama sa mukha niya ang isang atake na hindi naman masakit ngunit napaalog ang mukha niya. Kaya napatingin siya sa gilid kung sino ang may gawa nito. Ngunit sina Asta at Yuno ay sabay ng dilat ng mga mata na sobra niyang ikinagulat dahil sabay na umatake ang dalawa. Nagawang masalag ni Lucius ang atake ni Yuno, ngunit ang atake ni Asta ay tumama lang naman sa core ni Lucius kaya gulat na gulat siya nang nakita niyang may slice ng anti-magic ang core niya at dito ay pinakitang nasa loob lang pala ng core si Julius Novachrono na napasabing
Lucius, ngayon na ang oras ng paghuhukom. Mas lalong nagulat si Lucius nang narinig ang boses ni Julius. Ngunit ang sandali ng kanyang pagkagulat ay ang sandali rin ng pagkakataong makalapit si Asta at Yuno para sabay na umatake na makikitang nasa harapan niya na ang dalawa kung kaya't parang kisap mata lang na dumaan ng dalawa na napunta kaagad sa likod. And finally, isang ekes na atake ang tumama mismo sa dibdib ni Lucius mula kay Asta and Yuno. Unti-unti kaagad nabasag ang katawan ni Lucius habang nanidilat pa rin ang kanyang mga mata na parang hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit ang kanyang core ay tuluyan na ring nawasak kaya unti-unti na rin siyang bumagsak at nahulog. Samantalang si Asta at Yuno ay kusa na rin bumalik ang kanilang natural na form na parang hanggang doon na lang talaga makakaya nila at nakaabot pa ang kanilang form nang tumama ang huli nilang atake. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagkaroon ng conversation ng dalawang soul na nasa iisang katawan at napatanong nga si Lucius kay Julius kung bakit, paano umabot sa punto na nagawa nila ito. Isa na akong perpekto, hindi na ako dapat matatalo. Wika ni Julius na siya ay isang Wizard King at ang mga Magic Knight na pinaniwalaan niya at pinagkakatiwalaan, sila ang nagpatuloy at nagdala nito. Kaya sumagot itong si Lucius na ang mga yon hindi nila magagawa na gawing tunay na pantay ang mundo at hindi nila maibibigay ang tunay na kapayapaan sa mundong to. Napapikit mata na lamang si Julius at sinabing yan ang isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. Kahit nga silang dalawa na kaya nilang makita ang future ay hindi nila ito nakita. Dahil yun mismo ang dahilan kung bakit ang lahat ay nagsusumikap. Hindi lang to patungkol sa kaligtasan, kundi si Asta at Yuno ang nagpagising at nagpagalaw sa puso ng bawat isa. At yan ang kasagutan niya sa mga katanungan ni Lucius. Parang maiyak si Lucius sa mga sinabi ni Julius, ngunit unti-unti nang naglalaho ang katawan niya. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Morris na nakipaglaban pa rin sa mga taga Diamond Kingdom, ngunit napasigaw na lamang siya sa pangalan ni Lucius nang unti-unting naglaho ang katawan niya. Ipinakita na kahubot-hubad na lalaki at naramdaman kaagad ni Yuno ang mana nito habang si Asta ay naramdaman din niya ang napaka-familiar na key. Lumapit ang dalawa at tinawag ni Yuno ang lalaki na Wizard King at dito'y sinabi ni Julius na kayong dalawa nagawa ninyo. Kung kahit ang lahat ng tao sa Clover Kingdom ay napasigaw na lamang sa sobrang saya dahil tapos na ang lahat. Nagawa ng matalo ni Asta at Yuno si Lucius Socrates habang ang ating mga bida ay napasmile na lamang sa isa't isa. Sinabi ni Julius kay Asta at Yuno na talagang nasurpresa siya dahil ginamit ng dalawa ang spirit magic at anti-magic para patayin si Lucius at para maiwan lang siya. Kaya pangiti niyang sinabi na talagang nakapagtala ang dalawa ng isang hindi mapapantayang record at sina Yuno at Asta ay napangiti na lamang. Pagkatapos ipinakitang dumating na rin si Captain Yami at Captain Vengeance. Kaya sinabi ni Julius na masaya siya dahil naniwala siya kay Yami at Vengeance. Dahil ang mga Magic Knight na kanilang ginabayan ay nagtagumpay at sobrang kahanga-hanga. Kaya wika ni Captain Yami na ito ay dahil kinilala sila ng Wizard King kaya narating nila ang tagumpay na ito. Ipinakita ang napakaraming patay at hindi mabilang ng mga sugatang Magic Knight na pinapagaling habang si Zeki ay nakahiga sa sarili niyang dugo at napamura na lamang sa kanyang isipan dahil gusto pa niyang maging malakas. Habang minamasdan ng 5 ang matinding damage na naganap sa buong kaharian ng Clover Kingdom, napawikan na lamang si Julius na talagang nagdulot ng matinding damage ang ginawa nilang laban. Samantalang napangiti naman itong si Leo na sinabi kay Mereoleona na nagawa nila. Nagtagumpay silang lahat. Ngunit tugon ni Mereoleona na ang kanyang magic ay unti-unti nang mawawala at wala na siyang katawan na pwede niyang balikan kung kaya't mamamatay na siya ngayon kapag mauubos ng kanyang mana. Kaya gulat na gulat si Leo na napawat sa sinabi ng kanyang kapatid at dagdag pa ni Mereoleona na pati ang Crimson Lion King member ay maglalaho na rin kasama niya at hindi na sila babalik. Ngumiti si Mereoleona at sinabing huwag na kayong mag-alala. Ginawa naman nila ang kanilang makakaya kaya nandilat pa rin ang mga mata ni Leo na napasabing hindi ito pwedeng mangyari habang si Pagulyon ay nagtaas na lamang ng noo at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Julius na napasabing bilang Wizard King, ito ang pinakahuli niyang hakbang na gagawin niya at umikot na lamang sa harapan ni Julius ang Time Magic Coverless Grimoire at biglang umilaw sa kinatatayuan niya mismo hanggang sa lumaki at lumaki ang ilaw na ito at sinakop ang buong space sa mga lumulutang na bato.
kung saan gamit ang time magic, ibinalik lang naman ni Julius ang lahat. Hindi lang buong kaharian ng Clover Kingdom, kundi pati ang buhay na nawala. Na makikitang nagulat na lamang si Mereoleona dahil bumalik sa normal ang katawan niya. Kaya kaagad siyang niyakap ng dalawa niyang kapatid. Pati rin si Captain Jack ay muli ring nabuhay, habang sina Ribchi at Gildry Paisat ay nabuhay rin, kasama si Mars na nandilat ang mga mata. Tumayo sa harapan ni Julius sa mga Magic Knight na naibalik ang buhay, na may magaganda ng gusali na parang bumalik lang sa normal lang lahat. Samantalang ipinakita naman ng mga Magic Knight na hindi makapaniwala kung paano sila nakabalik at muling nabuhay. At ang mga gusali sa paligid nila ay bumalik na rin sa dati. Habang si Zeke naman ay napaiyak na lamang, at ang member ng Crimson Lion King ay nagulat rin dahil bumalik na sa dati ang katawan nila. Habang minamasdan ni Julius ang napakagandang tanawin ng kanilang bansa, bigla siyang lumingon sa likod at sinabi sa apat na magigiting na Magic Knight na ipagkakatiwala ko sa inyo ang bansang ito. Habang ang marka na nasa noo ng Wizard King ay unti-unti nang naglalaho, hanggang sa bumagsak si Julius at parang unti-unti na rin kinukuha ang katawan niya papunta sa kawalan. Kaagad nag-sign gesture for respect sina Asta at Yuno sa pumanaw na Wizard King, habang si Captain Vengeance ay lumuluhang nagpaalam at si Mars naman ay lumuluha ring nagbigay respeto sa Wizard King kahit sobrang layo niya at hindi siya kasama sa itaas. Ramdam pa rin niya ang pagkawala ng mana ni Julius, lalo na't matagal siya nagtatrabaho bilang advisor ng Wizard King, habang ang mga tao naman ay napatingala na lamang sa lumulutang na naglalahong katawan ni Julius na nasa kalangitan. As the narrator said, bumagsak man ang dakilang Wizard King, ngunit ang kanyang nagawa ay siyang naghubog sa kinabukasan ng Clover Kingdom. At dito lang nagtatapos mga lods, at may tanong ako sa chapter na to. Kung hanggang dito lang ba talaga ang Black Clover? Kung hanggang dito lang mga lods, sobrang daming kulang. Magkaroon naman sana ng final form si Asta. Kumbaga, magkaroon lang ng matinding awakening ang ating bida. At may paliwanag ng maigi ang patungkol sa pag-exist ng kapangyarihan niya. At paano naman yung hinintay nating paliwanag patungkol sa ama ni Asta. But, balik tayo sa form ni Asta mga lods. Sa Speed Kingdom arc, ang Devil Union ni Asta ay mayroon lamang 5 minutes at 30 minutes na cooldown. And later on, nagawa niyang matipid ang pag-all out ng Devil Union kaya na-extend ng 10 minutes. Parang na-nerf lang mga lods, pinahina. Mas maganda talaga sana kung magkaroon ng final form si Asta. Like Final Gitsuga Tensho man lang ni Ichigo. Like Gear 5 ni Luffy o Byron Mode man lang ni Naruto. At ang nadagdag lang kay Asta ay ang Zeten from Hino Country. Ano sa tingin nyo mga lods? Marami pa talagang hindi nasagot ang Black Clover. Hanggang dito lang muna tayo mga lods, and Happy New Year sa ating lahat. Sa lahat ng sumuporta sa channel na to, mula simula pa lang, maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo na ang unang ni-review sa channel na to ay ang Black Clover. At sa Black Clover din tayo nakilala. Salamat sa inyong lahat mga lods. Maligayang bagong taon sa ating lahat. At sana maganda ang simula ng New Year natin. Salamat!